Philippians chapter 1 verse 21 to 24. For to me, to live is Christ and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what I shall choose, I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But it is more necessary for you that I remain in the body. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Know Your Why. At medyo tawag dito, rare o bibihira yung ating um, seminary edition today kasi ngayon ay tinalakay ni Pastor Russell Ocampo, hinimay-himay niya yung verse natin which is the Philippians chapter 1 verse 21 to 24 dahil ito daw po ay medyo intrigue sa kanya and medyo one of his favorite verse that he want to learn. So, ang natutuhan ko po ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay hinati ko sa apat. So, yung una ay paglapit sa Diyos ay isang personal na decision o yung paglapit po natin kay Lord God is our personal decisions. Hindi po natin kailangan hintayin yung linggo para maramdaman yung ating Panginoon Diyos. So, hindi natin kailangang hintayin na pumunta sa church para lang ma-feel o mas maramdaman natin yung essence ng ating Panginoon Diyos. Ito ay kasi parang pang araw-araw natin, ito ay kasama sa lifestyle natin. Pwede tayong lumapit sa Kanya sa panalangin through prayer in our rooms and sa pagbabasa ng Biblia. Hindi lang basta-basta sa pagsamba daw. Yes, kasama yun yung pagsamba. Pero araw-araw, pwede nating lapitan at pwede nating maramdaman ang essence ng ating Panginoong Diyos. Pero ang tanong, ginagawa ba natin yon? Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo, again, hinati ko po ito sa apat. Wala po yung tatlong katuruan na kadalasan nating nakikita o nababasa sa mga daily devotion ni Pastor Russell Ocampo, kaya hinati ko sa apat. So, ang natutuhan ko naman pong pangalawa sa katuruan ni Pastor Russell Ocampo ngayong araw ay hindi lang ritual, relasyon ang hanap ng ating Panginoong Diyos. Minsan nakala natin sapat na yung religious activities, yung pagpunta sa mga church activities, yung pagsali sa mga ministries, pagsali sa mga outdoor activities, etc. etc. Pero ang gusto talaga ng ating Panginoon Diyos ay relasyon na kinakausap natin siya. Inanyayahan natin siya sa bawat bahagi ng ating buhay. Trabaho, pamilya, desisyon, pag-aaral. Maski ang problema. Sorry, lumalapit na aking pusa sa akin. So, ayun, nagpapalambing. At ang natutuhan ko naman pong pangatlo sa katuruan ni Pastor Russell Ocampo ngayon ay may bunga ang pakipaglapit sa Panginoon. Kapag po lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos, may kapangyarihan tayo. Kahit may problema, may direksyon yung ating mga buhay. Pansin ba natin na nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon Diyos na parang hindi natin alam yung mga gagawin natin, hindi natin alam kung saan tayo papunta, kung ano yung purpose ng ating mga buhay. Pero nung nakilala natin siya, nagkaroon na ng direksyon lahat, nagkaroon na ng meaning lahat ng mga naranasan natin, yung mga pinagdaanan natin, tsaka yung mga bagay na dating akala natin ay parang pagsubok lamang o mga problemang matitindi na akala natin ay walang kahulugan, pero lahat yun nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng meaning, nagkaroon ng lessons para sa atin simula nung nakilala natin ang ating Panginoon Diyos. Kahit hindi po natin alam yung lahat ng sagot, ay eventually kapag nakilala natin ang ating Panginoon Kristo, lahat yun ay magka-come up with an answer. Magkakaroon po tayo ng joy, hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil alam natin na kasama natin siya sa mga bagay na pinagdaraanan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang natutuhan ko naman pong pang-apat, last but not the least, sa paghihimay-himay ni Pastor Russell Ocampo sa ating verse of the day, which is the Philippians chapter 1 verses 22 to 26, ay
Paano tayo makakalapit sa Kanya? Paano tayo makakalapit sa ating Panginoong Diyos? Number one, maglaan po tayo ng oras sa pang-araw-araw nating panalangin. Hindi lang basta-basta yung panalangin na kayo nabisado, kundi panalangin na parang nakipag-conversation tayo, nakipag-usap tayo sa ating Panginoon Diyos. Number two, magbasa ng Biblia. Kahit ilang verses lang, kahit 2 verses, basta with your heart. Basahin mo to with your heart, with pag-intindi at lahat ng tawag dito, resources na meron tayo ngayon na ino-offer, yung Google, internet, para mas maintindihan natin, mas ma-dive deeper natin yung salita ng ating Panginoon Diyos. Kahit ilang verses lang, ang importante po, consistency. At pangatlo, makisama po tayo sa ating mga kapwa. Manampalataya po tayo para mas lumalim pa yung ating pananampalataya. And pangapat, isabuhay po natin yung natutuhan natin. Hindi lang basta knowledge, kundi dapat wisdom.